mga ka-sofer. So, this podcast is about siya sa mga nagbabakwit. And yes, kasama ako doon. Well, wag ilantad. Charot. So, eto na nga. Mga ka-sofer, na-try nyo na ba na habang nagbabakwit kayo, napaisip kayo na, oh my God, ganito pala kami kasaya dati. Ganito pala yung way kung paano niya ako tratuhin dati. Ganito pala kami tumawa, ganito pala kami, ganyan, ganito. Kasi it was different simula nung pinili niyong mag-separate. It was different simula nung iniwan ka niya or iniwan mo siya. Kasi nagbabago talaga eh. Kasi when time passes, priority change. And that was the hardest thing na mangyayari. Yung we don't know kung saan tayo magsisimula kasi we are too broke. Hindi natin alam kasi hindi pa tayo handa na mag-step forward, magkaroon ng little step para makamove on dun sa tao na yun. Kasi how can we? Paano nga ba? Kasi hindi nila tayo naturuan. Ang tinuro lang nila sa atin before is kung paano sila mahalin. Pero hindi nila tayo naturuan kung paano natin sila kalimutan. Like, how they did or kaya, how they did para sa peace of mind. Mahirap yun eh. Pero 'di ba? Mas nakaka-drain kasi minsan yung mga tao na iniwan for peace of mind. Yung mga tao na okay sige po, stop muna po tayo kasi we don't grow na po. Or kaya we don't have peace of mind na. Pero deeply, no. I wanted to stay. Pero wala ka na magagawa. Sabi mo lang, sige po. Kasi wala ka na magagawa eh. Ayun na yun eh. Sinabi niya na yun. Kahit gusto mong sabihin sa person na yun na, please stay, please, alam mo sa sarili mo na, I needed to stop na. Also for him. Kasi that's we said. Kapag wala ng peace of mind, ano pa yun? Ang hirap lang din isipin kasi hindi tayo naturuan kung paano kalimutan sila. We don't know how can we recover in that situation. So wala tayong magagawa kundi mag-backread din, maiiyak na lang tayo na to the point, oh my God, ganito niya pala ako tawagin, ganito pala kami dati. Kasi it was hard. Nasakit siya isipin ha. Honestly, at sakit niya isipin. Sobrang sakit. For me, nasasaktan din ako doon sa situation na gano'n. Yung sasabihin na, oh sige, dito na lang po muna tayo. Mahirap talaga yun. Tapos, habang tinitignan mo yung picture niyo yung dalawa, parang maluluha ka pa. Hindi parang, maluluha ka talaga. Iiyak ka talaga na, gosh, sana mabalik to, sana ganito, sana ganyan. Ang dami mong magiging sana kasi ang hirap tanggapin naman talaga. Sometimes pa nga eh, kailangan pa natin magmukhang tanga para makalimutan yung tao na yun. Sometimes kailangan pa natin na mag-beg, or sometimes kailangan pa natin sabihin na, no, I will going to stay no matter what happened. Pinsan nga, hihintayin pa natin yun kahit hindi natin alam kung naghihintay ba tayo talaga eh. Kung may nahinihintay ba talaga tayo. Kasi we don't know. We don't have assurance. Kasi what if one day, someone will make them fall in love. Someone will make them fall na yung heartbeat is biglang, oh my God, I think I'm in love with this person. Diba? Pero sa'yo, dahil mahal mo yung tao na yun, you will going to say na, no, I'll stay here, I'll wait this person kasi I wanted him or her. Gusto ko siya eh. Mahal ko siya eh. So, of course, I will going to choose that person. Pero, hindi natin naiisip na, how about us? Yung mga sasabihin mo, may mga instances pa nga nasasabihin nyo na, but you didn't think you promised. But you promised me. Yes, that was the promise. Promise yun. Pero, the thing is, yung question ng heart and ng mind mo. Sabihin ng puso mo, you did promises. You did think you promised. But your mind, yung sinasabi ng isip mo, tingin mo ba ma-fulfill niya pa yung promises na yun? Wala na nga eh. Hanggang dyan na lang nga eh. Wala ka na magagawa dyan. So you need to take a little step. Pero it takes time naman. It wouldn't be forced.
na mag-move ka ng little step. And walang masama na hintayin mo yung tao na yun. It will be valid. Okay, mga ka-sober? Bye-bye!